While we're not really experiencing rains at the moment, Pag-asa continues to monitor the low-pressure area inside the Philippine area of responsibility. And for the latest, we have Pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla. Charmaine, thank you for joining us. Yes, sir. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tigapakinig at narito nga pong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Martes. Yung low pressure area nga po na binabantayan natin ay nandito na sa may karagatan ng Bicol region at kumikilos na nga ito pa northwestward o Hilagang Kanluran, papunta naman sa karagatan dito sa may Quezon Province. At base sa ating analysis, meron nga itong medium chance na maging bagyo, ngunit pag nakasampa na ito sa mga kalupaan ay meron ng chance na magdi-dissipate na ito. Regardless man kung may chance ba na ma-develop to o hindi at kung saan siya ngayon, yung mga dami ng pag-ulan yung titingnan natin dahil umaabot na nga ng estimate natin na 100 to 200 millimeters dito sa may Quezon Province. Samantalang 50 to 100 millimeters naman yung ibinibigay ng mga pag-ulan nito dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, at dito naman sa may part ng Bicol region sa Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang yung hangin habagat naman na habagyang nahahatak naman nitong low pressure area ay nagdudulot din ng mga 50 to 100 millimeters dito sa may Palawan, Occidental, Mindoro at Antique. Charmaine? Yes, sir. Malapit nabuo siya malapit-lapit na sa sa kalupaan. Yes, sir. Bale, low pressure area pa po siya up until now. Although nag-high po tayo nung mga nakarang araw, pero nawasak po kasi yung circulation niya, kaya parang nag-degrade po tayo ng chances na maging bagyo siya. Pag ganun ho ba, since malayo-layo siya doon sa medyo open waters, hindi siya magiging ganun kalakas, Miss Charmaine? Ganun ba yan? Yes po. Usually po, yung mga malalakas na bagyo po, parang nagde-develop na siya malayo pa lang po dito sa kalupaan. Ngayon, ang nangyari po kasi nung nakaraan, kung naalala po natin, naka-high chance po tayo dito sa low pressure area. Pero critical po kasi yung mga next hours sa development. Ang nangyari po, medyo lumapit siya sa kalupaan. So, parang kumonti yung moisture, which is yung moisture po na ini-intake nitong low pressure area, yun po yung isa sa nagpapalakas sa intensity nito. Since malapit na nga po siya sa kalupaan, ay bumaba nga yung chances niya na mag-develop dahil dun sa interaction sa landmass. Ms. Charmaine, kailan naman natin pwedeng asahan na ito ay lumabas na sa Philippine Area of Responsibility? Yung mga scenario natin, ma'am, pag nagtagal po siya dito sa landmass, magdi-dissipate. So, yun po ang tinitingnan natin ngayon. Ms. Charmaine? In terms naman po, yes, sir. Sige po, go ahead. In terms naman po ng improve ng weather, more on sa Thursday po, yun na po yung makikitaan na natin ng magandang panahon sa malaking bahagi po ng bansa natin, except dito po sa may western sections, pero more on Mindoro at Palawan na po. Nako, tapos, Ms. Charmaine, Yes, since mas sir. malapit-lapit siya sa lupa, paano ang magiging dynamic niya with habagat naman? So, sa nakikita natin, sir, ang dynamic niya sa habagat, ganun pa rin, since hindi nga siya nakikitaan na parang lalakas pa sa kategorya na abot ng tropical storm, more on paghila lang. Ngayon, kapag nag-dissipate to, sir, kapag nandito na po siya sa may kalupaan, hina na rin yung habagat. Pero ang aabutin na lang ng habagat, ganun pa rin yung Palawan tsaka Mindoro. Ms. Charmaine, okay, so bukas maaasahan pa rin ba na ganito pa rin na overcast o pag-ulan, and then Baka bukas dapat hindi klara, walang pasok. yes, ma'am. Yes po, ma'am, yan, sir. Bale, ang estimate po natin for tomorrow, yung mga significant trains na lang po, dito na lang yan sa, again, Palawan, Mindoro, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, pati sa Antique at Negros Occidental. So, kung mapapansin po natin, Western Visayas. And for the rest of Luzon, andyan pa rin yung cloudiness, especially dito sa Metro Manila, pero wala na po tayong mga matataas na mga pag-ulan na mararanasan. Ma'am, naglabas din po ang Pag-asa ng La Nina Watch Advisory, kaninang umaga. Can you tell us more about this? Yes po. So, in terms naman po ng monitoring natin dito sa La Nina, naka-under La Nina Watch po nga tayo. Tama nga po yung sinabi niyo. Ibig sabihin po, tumataas po yung chance na mayroon tayong La Nina for the next 3 months.
So pag sinabi po nating La Nina kasi, ibig sabihin po na may nakikita tayong cold pool ng water or cold pool dito sa may part ng center, more on dito sa Pacific. Pero yung warm pool ng water, malapit po dito sa may Philippines. So kapag po kasi ganun, malakas yung easterlies natin, ibig pong sabihin kapag mas malapit dito sa part ng Philippines, yung warm pool, mas prone po yan sa pag-develop ng mga tropical cyclones or bad weather. Yun po. Parang either way, wala tayong takas. Ano? O kung hindi mainit naman, mga tuyong kalupaan talagang todo buhos ng ulan. Miss Charmaine, hanggang ngayon ba may mga tumatawag pa rin sa inyo na sa mga sibilyan na nagtatanong kung may pasok ba bukas o wala? Yes po sir, hindi naman po mawawala din yan yata. Pero lagi po natin kinaklarify na yung mga decisions po na yan ay more on sa local government units. In fact nga po, since parang naging question nga po lately na nag-suspend nga po ng classes, pero hindi nga kasama yung Metro Manila dito sa weather advisory. Yung nakikita po kasi natin dyan, meron po tayong mga ilog na may tributaries na dumadaan dito sa mga areas na merong naka-under weather advisory. So for example po, itong Marikina River, dumadaan po kasi yan sa may silangang part ng Quezon City, pababa. And tributary po nan is one yung Pasig River na dumadaan din sa southern parts ng Metro Manila. Ngayon po, yung mga tubig na from Marikina River, dun po yan nanggagaling upstream sa may Rizal. And ang Rizal, under weather advisory po na may estimated na 50 to 100 millimeters. So, siguro po yan yung naging reason kung bakit nag-cancel yung ating LGU, aside sa fact na may in-include din po sila ng mga data from MGB. At ayaw na lang mag-abangers. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Ang ating pong Pag-asa weather forecaster. Mabuhay po kayo dyan, Ms. Charmaine Varilla. Thank you, Ms. Charmaine. Maraming salamat.